Inaalon ngayon ng pangamba ang 8 barangay na sakop ng bayan ng Badyan sa bandang timog ng Cebu. Ang kanila kasing karagatan bigla inaatake ng libo-libong maiitim na nilalang. Sa mga mahilig mag-beach, killjoy ito, lalo na kung iyong matapakan. Pero para sa mga kababayan nating ito ang ikinabubuhay, biyaya ito ng dagat na hindi maubos-ubos. Mabilis silang dumami, kaya abot kaya ang presyo. Maratangtang sa mga Ilocano at sa mga Bisaya, tuyom o salawaki, sea urchins. Sa malayuan, tila batik-batik sa malakristal na tubig dagat ang mga itim na bilog na ito. Kapag nilapitan, makikita ang matutulis nitong mga tinik na ang haba aabot sa 5 pulgada. May mata ang mga ito na malakulay kahel. Kung bubuksan, makikita ang halos 1 pulgada nitong mga ngipin. Isang uri ito ng sea urchin na kung tawagin dito, tuyom. Tang tuyom kabilang sa species na Diadema antillarium o yung sea urchin na may mahahabang tinik o spikes. Bagamat hindi raw makamandag ang mga tuyom, ang mga tinik nito, delikado rin. Pwede kang magka-allergic reaction. Sa beach resort na ito sa Barangay Zaragoza, ang turing sa mga tuyom, tinik sa lalamunan. Kaya ang management ng resort bumuo ng tuyom patrol, mga maninisi na naglilinis ng kanilang beach 2 beses kada linggo. Incentives niya to the local people. Sinasabi niya, every time na may dinadala kayong tuyom, I will pay for you. Para na malinis din. Kasi you want the safety sa mga guests mo. So pag naliligo sila dyan, wala kang reklamong maririnig. Every morning, linisan namin. Delikado to sa guest pag mag-snorkeling. Ang schedule ng kanilang paglilinis tuwing low tide sa umaga. Sa araw na ito, nakakolekta sila ng halos 3 kilong mga tuyom na kanila ring ibinabalik sa malayong parte ng dagat sa hindi na nilalanguyan ng mga turista. Kasi may mga species ng sea urchin na seasonal talaga. Depende sa buwan, minsan pag mainit, ganun. Pero meron din naman na year-round, may kita mo. Common din sa kanila yung nasa grupo. Kasi nga, habang larvae pa sila, plankton, lumulutang lang sila sa dagat. And kapag nakahanap sila ng suitable na environment kung saan sila pwede lumaki, bababa na sila sa ilalim. Pero para sa ibang mga pamilya, dito rin sa Barangay Zaragoza, ang mga tuyom, biyaya. Ang mag-amang Ananias at ang 10 taong gulang niyang anak na may Down syndrome na si Kevin, tuyom ang kanilang ikinabubuhay. Yung hanap buhay sa ako ang sa araw, yung makakita na ko ng 200. Managat mo po ko, sir. Mamana magabi eh. Hangin niya. Mara pa yung pangita ko, lisod kayo. Mo na lamang, yung kanang tuyom na lamang po ako ang kuhaon. Balon sa mga bata. At kahit makailang ulit na raw silang natinik, hindi na nila ito alintana. Habang i-video nga sila ng aming cameraman, aksidente itong nakatapak ng tuyom. Natusok ako Di ko alam eh, meron pala sa ilalim eh. Mga ilan yung tumusok? Tansya ko 5 yata ito eh. Pagkita ko na lang sa ilalim, meron nag-iisang nakahiwalay. Ramdaman ko na lang masakit. Kung kanina makirot nung umpisa makirot. Ngayon medyo mahapdi na namamanhid na yung paa ko. Ang mga nahuling tuyom, delicacy ito. Sobrang fresh. Pwede na siyang kainin diretso sa bote. Hindi peste. Kada bote, 200 pesos ang benta. Sa kalapit na barangay ng Bato, araw-araw, ang mga mangingisda nakakasisid ng kilo-kilong mga tuyom na tuwing may espesyal na okasyon, ginagawa nilang adobo. At ang isa raw sa pinakamasarap magluto nito, si Mang Ricardo. Minsan, pag marami kaming kinuha ng tuyom, dalhin namin sa amin, dubuhin namin kasi
Masira yan pag hindi namin niluto. Sinisisid ni Mang Ricardo ang mababaw na parte ng dagat. Maingat na ipinapasok sa kanyang net ang kanyang mga nakukuhang tuyong. Pagkatapos, iwawas-siwas niya ang kanyang net sa ilalim ng tubig para rin matanggal ang mga tinik. At tsaka niya ito isa-isang binuksan. Gagawa tayo ng adobong tuyong. Pambihirang rasa ito. Parang may masipos na accent. Ang sea urchin, isa sa pinakamahal na uri ng sushi sa mga Hapon. Uni ang tawag nila rito. Si Chef Marco, ginagawa naman itong tuyom tempura. Nagtrabaho bilang chef noon sa Paris, si Chef Marco. At sa tuwing may order daw ng sea urchin, naaalala niya ang kanyang hometown. Na-invento ko ito when I was in Europe, working in Paris. We made it for salads, appetizers, main courses as well. Kaya nung umuwi siya sa Pilipinas, naisipan niyang gumawa ng recipe mula sa biyayang sagana sa kanilang bayan. Yung bida talaga yung sea urchin. Tapos, sarap sa kanya is yung dip. Na-enhance na yung flavor, tsaka nagbibigay siya ng spice, so may kick siya. Pero paalala ng isang marine biologist, ingat sa pagkuha at paghawak ng mga sea urchin. May mga species na mas malakas yung venom nila. Minsan yung delikado doon is madaling mabali yung spines na yun. So tumutusok siya sa balat and kadalasan kapag nagagalaw, mas pumapasok pa siya. Sa resort na ito, dito pa rin sa Badyan, ang mga natitinik ng tuyom pinauusukan. Pausukan yung balat ng niyog, tapos mamimelt na yung tinik. Nalaman namin yung kanunuan pa namin kasi we lived in the coastal area, so alam nila kung paano gagamutin pag may tinik. Paglilinaw ng ating marine biologist, hindi tama ang akala ng marami na ang nakakagamot sa tinik ng sea urchin, ihi. Yung pag-ihi sa sting, maaari na makalala pa yun kasi baka ma-infect pa yung sugat. So ang ginagawa sa ibang probinsya, nilalagyan ng suka. Gumagana naman. Pero ang safest syempre is, lalo na kapag mahaba yung spines, tumusok na sa balat, may chance kasi na bumaon pa siya ng mas malalim. So, ang maganda dalhin sa hospital. Peste para sa iba, biyaya naman para sa ilan. Ang mga biyaya ng kalikasan may sariling pagbabalanse.